Walang tigil ang tunog ng sirena, kabi-kabilang pagliwanag na makikita sa bahagi ng Moscow sa Russia mula sa kuha ng ilang netizens sa Ukraine. Mas marami pang katulad nito ang pangako ni Ukraine President Volodymyr Zelensky kung hindi sila titigilan ng Russia. Ayon kay Zelensky, malapit nang mabankrupt ang Russia kaya nagmamadali si Russian President Vladimir Putin na makahanap ng suporta. Nasa China ngayon si Putin para sa 2 araw na state visit kay Chinese President Xi Jinping. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Zelensky na malaki na ang deficit sa revenue ng Russia at kahit pa maglabas ng pondo ang Russian government, hindi na umano ito tatagal. Bukod dito, umiiral pa rin ang sanction sa Russian oil. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. Sa ngayon, patuloy din ang pagpapalakas ng Russia habang nakikipagpalitan ng atake sa Ukraine. Sa isang panayam, isang babala ang ipinahayag ni President Putin kung gagamitin niya sila ng Tomahawk missiles ng Ukraine, mas magiging mapaminsala ang kanilang ganti. Таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают. Sa ngayon, naabot sa mahigit 1,000 ruta sa Ukraine ang nilagyan ng tinatawag nilang anti-drone protection. Layo nitong matiyak na tuloy-tuloy at ligtas ang pagbiyahe ng mga supplies at tulong maging ng evacuation ng mga apektadong residente at sugatang sundalo. Ayon kay Zelensky, ibinabalik lang nila sa Russia ang sinimulan nitong agresyon at hindi sila titigil hanggat hindi tumitigil sa pag-atake ang Russia. Nagsimula ang away ng Russia at Ukraine noong 2014 nang gustuhing sakupin ng Russia ang Crimea at idamay ang Ukraine. Nais ding pigilan ng Russia ang pagsanib ng Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o NATO at pakikipag-alyansa sa Western countries. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна і прийшла, і кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.